Kaugnay sa mga impeachment complaint laban kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, mapapanayan po natin si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga, Congressman. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. Mamaya po ba may endorse sa House Justice Committee yung impeachment complaint laban sa Pangulo? Well, ang inaasahan natin within the next 2 weeks, no, mai-refer na po to the House Justice Committee ito pong unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Kasi hindi rin pwedeng itenga eh. Kumbaga, kailangan mo talaga mai-refer immediately based on constitutional rules at House rules. No? Ito pong impeachment po na ito. Pero may dalawa pang kasunod. Paano po yung proseso doon? Ang balita ko natin, magkakaroon po ng refiling, yung pong Makabayan Block. No? So hopefully, within the period po, bago ho ma-refer to the House Justice Committee, makahabol pa po ang Makabayan Block at ma-file po nila kay Secretary General Garapil yung pong second impeachment complaint. Okay, kapag na-endorse na po sa Justice Committee, doon na siya matuturing na initiated na itong impeachment complaint, Congressman? Tama po, deemed initiated na po pagka meron ng referral to the House Justice Committee. So basically, yung pong 1-year bar ay magsisimula na po by that time. Okay, sa issue nung hindi natanggap nitong nagdaang linggo dahil wala si Secretary General ng House, Garapil, nalinawan na ba ito, Congressman Ridon? Well, meron po mga remedyo pong gagawin yung pong second impeachment filing. No? So I think within the day, magpa-file po sila with the complainants and the endorsers. No? Yung ikatlong impeachment complaint po, I think kung wala ko silang endorser, katulad po nung nakarang linggo, hindi ho ito maisasama doon po sa mga listahan ng mga nag-file po ng impeachment. So mahalaga may mag-endorse na member ng Kamara. Tama po. Nung nakaraan ho, wala akong lumitaw na endorsers po yung ikatlong impeachment complaint. Okay. Sabi po ni Senate President Tito Soto, nakakahiya raw sa mundo dahil dalawang pinakamataas na opisyal sa bansa ang posibleng maharap sa impeachment complaint at makarating sa Senado. Well, kasama naman nun sa proseso po talaga ng ating konstitusyon, no? Yung pong pagpapanagot ng matataas na opisyal. So, gagawin ho ng Kongreso and hopefully ng Senado ang kanila pong mandato dito sa impeachment po. Kung ano man ho yung tumakbo at talagang lumapag sa lamesa po ma-impeachment, whether kaya Pangulong Bongbong Marcos or kaya Vice President Duterte. Opo. Pero sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga ito ay political na issue din ito at numbers game. Sa ngayon ba, majority ng Kamara, suportado pa rin si Pangulong Bongbong Marcos? At tingin ko meron naman yung majority support, no, ating pong Pangulo. Pero very important din ho talaga bago pang pag-usapan yung majority support kung sufficient ba in form and substance. No? Opo. Ito pong mga impeachment complaint na ito. So ibig sabihin, hindi lang ho ito usapin ng politika, kundi usapin din po ito ng forma at ebidensya po ng mga complaint na ilalatag. Bagamat sa kapangyarihan ng Kamara ang impeachment process, dyan nagsisimula, sabi ni Senator Win Gatchalian, baka mahati o lalo pa magkahati-hati ang bansa dahil sa prosesong ito. Congressman, would you agree? Well, meron ho talaga bahagi na magiging divisive po ito dahil siyempre hindi na ho ito usapin ng ebidensya, usapin din po ito ng politika. Pero kailangan ho talaga natin pagdaanin. So, halimbawa, sa usapin ho ng Vice President, yung usapin ho ng confidential funds, 2 taon na ho natin pinag-usapan ito, hindi pa rin ho na-resolve. So mahalagang ma-resolve ho ito sa proseso pong ito. At gaano kahalagang ma-resolve nga ito? Pati yung motion for reconsideration na pending po sa Supreme Court, Congressman Tama. Actually, bago pa kahit anong usapan ho ng impeachment ng Pangulo at Vice Presidente, yan po yung pinakamahalaga sa taong bayan ngayon. Kasi nga, ito po yung magiging gabay kung magkakaroon pa ba ng second impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte o talaga magtutuloy ho sa Senate trial, no? Ang kanya pong impeachment. So marami ho tayo inaantay mula sa Korte Suprema and hopefully mailabas na ho nila yan within the next 2 weeks, no? Dahil inaantay ho nating magabayan po ang Kongreso at Senado doon sa dapat po maging proseso na po talaga finally dito po nga pag-impeach po ng matataas na opisyal. May katiyakan sa Senado na forthwith o talagang yung schedule nila magiging madali dyan, MWF daw ang impeachment trial. Tapos TTH, yung isa pa, kaya ba ng Kamara to, Congressman? Well, kung ano man ho yung schedule na pwede ho mapag-usapan, pwede nga ho sa umaga ho yung
isa, sa hapon ho yung isa, kung sa House Committee on Justice po, kung magsasabay ho sila ng proseso po sa Kamara. Okay. Maraming salamat, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ingat po. Maraming salamat. Magandang umaga. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.